Tara. Lamig. Para dito? Dito? Hindi, mamaya na ako. Thank you. Ngayong araw ay day 14. Hindi na ako sure. Basta riding day namin ngayon. At andito pa rin tayo ngayon sa Banawi Hotel. At mamaya-maya, pagkatapos namin mag-breakfast at mag-ayos, ay jump off na kami going to highest elevation of sa Tinok. Ifugao pa rin yun. Magpapa-picture tayo dun. Mandatory checkpoint natin. And then ipupush natin yan hanggang Tugigaraw. Tapos kung maaga-aga tayo makakarating ng Tugigaraw, tutulak pa rin natin yung biyahe natin hanggang Paris. Kung kakayanin lang naman, hindi naman natin pipilitin. Pero sana maganda yung panahon para makarami-rami tayo ng kilometrahe ngayong araw. Sabi mo na bago ko lahat. Maraming sa inyo lahat. Buhay ng buhay ang dugo ko. May kape talaga. Ito ang breakfast natin. Nakakainin. Bitin sa totoo lang yung stay natin dito sa Ifugao. Parang pangalawang beses ko na nga to dito. Bitin pa rin. Hindi pa rin tayo makaalagwa ng gala dito. Babalik tayo soon. Planuhin natin within this year yan na makabalik tayo dito at makapag-stay tayo na medyo matagal. Mag-explore tayo dito. Tay, ano po, resibo po. Thank you. 200 lang ang pinagas ko. Kasi may laman naman yung ano natin, tangke. Basta lagi lang siyang full tank. So, okay. Okay. Resibo natin. Tawag natin. Lagay natin pa ata. Gusto ko lang makatungtong sa highway. Pero hindi pa eh. Ay, may dadaanan. Ito yung stretch na dadaanan natin nga. Tugigaraw to. Ayan o. Mula Kawayan City. Hindi, mula Santiago. Ay, nagsisimula na yung mga rektahan dyan. May elite factor yan. Pero ito yan, nagsasawa na ako kakabangking. Sakit na ng braso ko. Nangihilo na ako sa nawala ka preno? Ano, palit fluid ka bro? May itim. Change oil ka na. Sino? Ikaw. Wala akong dalang pera. Oil lang. Pwede Gcash dito bro? Gcash? Pwede. Sir, pwede ko hiramin to? Ito yung mga used oil. Kaso hindi ko pala pwedeng ipatong yung ano dito no. Yung yung center stand. Yung lata sana bro. Ayan. Walang kawala. Pang catering pa to ah. Baka mo ka to bro. Ha? Ikaw na magagawa? Ako na! Diyos ko, kabisado ko itong motor ko. Kaliwa kanan. Yan. Saan ba yan? Kaliwa. Mainit pa bro. Ayos lang. Wala ka. Ay, naiikot. Size. Init pa eh. Wala ka. 15 ba to? 16. Kabisado mo ha, kabisado. Sukat pala ng tornilyo, di mo na.
Nag-adjustable na. Baka mabilog ha. Hirap pag adjustable. Bisado ko to. Kabisado mo? Mm. Hindi mo nakuha saktong sukat. Baka mabilog bro. Nakakabahan ako sa'yo. Bibilog yan pag adjustable bro. Bibitaw yan eh. Kuya na lang. Kanya ka. Hindi, meron kasi sa ilalim yun eh. Sa ilalim, yun ang ano talaga. Kasi dyan, yung mismo may filter. Wag adjustable ang gamitin mo. Oo, kaya ako, ano to? 13 ata yan, ano? Ayaw nyo magkasya. Awa mo to. Ito, adjustable. Adjustable yan. Ito pala eh. Ano pala eh? O doon sa side. Ano-anong kinukuha mo? Maluwag! Mga bagay talaga na hindi para sa atin. Para sa atin natin. Para sa first time. Yan. Sigurado ka na ba dyan? Kaya mo na kasi buksan bro, mainit pa kasi. Masyado ko to. Kabisado mo talaga. Aluminum yan. Dito? Kaya malambot. Nalambot yun. Hindi mali kasi mga pinagsasaksak ko bro. Yeah. Yun! Dali. Ano sabi ko sa'yo? Kabisado mo. Kabisado ko tong motor ko. Kagulat ako lang yan. Ayun na, tumutulo na. Mano pa bro? Ayos pa? Ayos pa. Okay pa no? Kaso ayoko kasi, di ba pula yan kapag nilalagay? Ayoko na medyo umiitim-itim siya. Nagpapalit ako ng oil every 200 kilometers. Wow! Daming pang palit ah. Oo naman. Kaya na nakita niyo ako, di ba, pag bigla ko nawawala sa likuran, Oo. papalit ako ng oil agad. Saan madami kang dala? Marami akong dala. Yeah. Ngayon ang gagawin natin dyan, hahayaan lang natin yan na matuyo muna. Tapos, kapag wala na talagang patak, itutumba-tumba pa natin yan eh. Tatagilid. Tatagilid pa. Since nakatagilid na, pwede na yan. Oh. Tapos, lalagay natin yan ng ano, brake fluid. Ha? Yung ano, yung makina. Brake fluid? Fluid ang nilalagay ko. Ba't brake fluid? May engine brake eh. Pag walang engine brake, ang scooter nyo, brake fluid ang ilagay nyo. Para magkaroon ng engine brake. O yan na yan. Okay na yan. Okay na yan. Sara ko na. Oh, sara mo na ulit. Tapos larga na tayo. I know what I'm doing. Takpan na natin. Wala nang gapatak. Andun, yun pala yung forever ni ano. Ano ba to bro? Paano ba dito ang ano? Ayan, pag ganyan. Yan. Pabaliktad, hindi. Yan. Ano ba? Kala ko ba kabisado mo yan? Hindi mo alam kung paano ibabalik. Hindi, alam ko yan. Alam mo yan ha? Ay. Ganyan yan eh. Sure ka? Parang. Parang. Yan. Wala ka, motor mo naman yan eh. Batang GTR Speed Tech to. Wala gano'n ni Tokgani. Wala kaya tang tiwala sa kakayanan ko. Tagal mo naman. Dapat dyan bro, alalay lang with lambing. Paanong lambing? Ha? Paanong lambing? Ano ba? Kuya, kaya mo ba to? Hindi ko nga ginagawa eh.
Kaya nga nagpapagawa lang ako eh. Kabisabot mo naman eh, kaya mo yan. Ganito yan eh. Yan. Tapos, ito ganyan. Ayan. O, at least natututo ka. Sinasadya ko lang yan. Yan. Hira ba yan? Huwag masyadong mahigpit. Bakit? Isakto lang. Sakto lang. Okay. Anong susunod na gagawin? Oil. Anong oil ba gagamitin mo? Engine oil. Wala ka brake fluid. Brake fluid. Mixed. Kailangan natin bubuksan kasi wala siyang meter. Bakit yun? 1 liter yun. Hindi naman 1 liter ang ano eh. Ano nga ba? Budo. Dahan-dahan lang. Kasi kailangan natin magtira ng mga hanggang dito. Ay naman pala, kita naman pala mga hanggang dito. Pwede na yan. Oops. Tumatagas pa rin sa ilalim, bro. Ha? Lumulusot yun lang yung sa ilalim. Hindi. Ha? Sinara ko yan. Ah, sinara. Konti pa. Bro! Okay na ba to? Ilang liter ba kailangan mo? Hindi naman 1 litro sa akin eh. Hindi, ilang liter nga. Mga 800 ml. 800. Pwede na yan. Pwede na? Para sure. Okay na, sasara na natin ang ating nasa yung takip bro? Buksin. Dahan-dahan lang, baka may pumasok na Sukatin mo. Kung tama na, kaso nakatagilid ka. Patay na? Center stand. Center stand ko na. Hindi na, ayun na. Sige. Check natin. Ganun ba yun? Oo, center stand mo tsaka ipantay mo pareho lang yun. Oo. Nasaan? Ba't pinunasan mo muna? Ay, yung papunas oh. Ayan. Punasan nyo Pakita muna. mo muna. Oh yan, malinis diba? Linis. Hanggang saan ba yan? At hanggang dito. Oo, dito. Sige. Hop. Sara muna natin. Para Okay na sagad. sir, kunin pa na yun. Oo bro, okay na. Bro, yung iba, yung mga nakabili dyan, saglit lang mo. Tirahin ko lang, tatapusin ko lang. May nagpapa-upgrade dyan ng ano, bore up. Bubor up. Kulang. Kulang? Kulang. 800, di ba ito bro? 1 litro. 1 litro? Ang ADB? Wala ba sa takip sir? Meron naman sa takip. Kita ko. Point 8 8. na lang naman. 0.8. Oh, ito yung natira. Madami pa. Okay na yan sir. Okay na? Ah. Meron naman sir. O sakto oh, maabot dito oh. O yun ang perfect. 800 liter ang ADB. Okay na Nagets sir. mo na? Okay na. Perfect na. Ah. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kabistuhin mo dapat yung motor mo. O ito, yung natitira na to, lahat ng mga nagpapa-change oil dito, may natitirang ganyan. Iniipon-ipon nila yan hanggang sa mapuno. Pang change oil na lang motor ng iba. Di ba? Hakang tawag doon. Ayos! Like, comment, and subscribe kung natuwa kayo sa aking performance. Okay na bro? Dirty hands earns clean money. Okay, tapos na tayo. Nakapag-change oil na tayo. Nakikipag-apulong sa ulan sa likuran. Very good. Tapos ipupuntahan pa natin sa Tinok. Talagang ulan na wala dito. And to make the long story short again, inabutan kami ng napakalakas na ulan na naging dahilan ng pagka-stranded namin ng matagal. Buti na lang at may nasilungan kami tindahan kung saan doon na lang muna kami nagpatila ng ulan at kumain. Stranded na naman tayo. Sa kasamang palad ay sinuong namin ang ulan at nabasa ang GoPro ko. At doon nagsimulang magloko yung audio recording ko.
Stop over mo na bro. May tindahan dyan? Wala? Basa ka na? Basa na ako eh. Basa na tayo? Pwede naman. Konti, ilang kilometers na lang ba tayo? Malayo pa bro. Ano titindahan? Ano to? Kuya, may tindahan ba dyan? Wala? Tindahan? Mga ilang kilometers? Umuusok yung mga bunga namin. Oh. Sa sobrang lamig. Ano saan tayo? Diretso na tayo? 1 kilometer may tindahan. 10 kilometers? 1 kilometer? 1 kilometer po? Okay, sige po. Thank you. Doon tayo? Para makapagkape tayo. Bro? Half kilometer meron? Sige, doon kami. Thank you. Alam mo naman dito sa lugar nyo. Thank you. Feels like Scam ang 1 kilometro na layo bago namin natunton ang tindahan na pwede sana naming silungan. Pero dahil basa naman na talaga kami, okay lang. Wala na tayong magagawa dun. Ang mahirap lang sa sitwasyon na to ay yung sobrang lamig na talaga. Imagine, nasa tuktok ka na halos ng bundok, umuulan, humahamog, plus malamig na talaga ang lugar. isipin nyo kung gaano kalamig yung dinadanas namin ngayon. Mas maganda yung relo, ano? Isipin nyo kung gaano kalamig yung nalalagin ko ngayon. Mukhang hindi mangyayari yung plano natin kahit tugigaraw mararating natin. 30 kilometers pa bago natin maaabot yung highest peak. Kung saan yung dinadaanan natin ngayon, paakit doon, yun din pala yung dadaanan natin pabalik. Sobrang hirap. Parang kung babalik tayo mamaya, kung narating natin doon, medyo hamog pa. Talagang zero visibility daw pagdating sa taas. Hindi ko alam kung paano. Mukhang andito tayo sa Nueva Vizcaya mag-overnight. Nakaka-frustrate pero kailangan talaga nating baybayin to eh. Kailangan natin magpa-picture dun sa checkpoint na yun eh. Total, ito naman yung pinunta talaga natin dito. Gawin na natin to kahit mabasa kami ng ulan. Actually, basang-basahan. Binalot ko na yung GoPro ko dito para kahit ulanin, tuloy-tuloy tayo. Hindi tayo makakausap ng maayos ito kapag... Tara! Ate, salamat! Thank you! Salamat po! Kasabay ng pagkabasa at pagindaan ng sobrang lamig, ay kailangan namin tahakin ang madudulas at delikadong mga kalsada. Sobrang ulan, mahamog, tapos madulas yung kalsada. Bira. Kung 38 kilometers. Oh shit, kadalim! Boom! Panis! Woohoo! ADV lang malakas! I see you looking at me, I see. Ayan, medyo tumigil yung ulan. Oh! Paano ba tayo titigil? Wag na, maputik. Sige, tingin pa sa malayo. Highest elevation of sinementong kalsada. Parang yan ang ibig sabihin ng punong puntahan natin. Kami yung tindahan, wala naman. Oh my God! Tingnan nyo kung gaano tayo kataas. Ayun oh. Nasa bundok na tayo. Doon sa natatanong natin, ay bundok pa, mas pataas pa tayo dun sa bundok. Naghahamog-hamog pa, eh no, tumutulo-tulo pa. Pati cellphone ko basa na oh. Sobrang hirap. Ilang kilometers pa ba? 16 kilometers pa. Ganda oh. Dinadaanan natin. Teka lang ha. Nag-decide na ako na tatagayin ko na to.
Ganito yung hawak ko sa camera. Ah. Yan, medyo tumigil-tigil na yung ulan. Grabe, sira-sira talaga yung kalsada. Akan tayo at bike. Let's go. Wala lang. Nasira na naman yung plano natin ngayong araw. Diyos ko. Ay, may liwanag tayo. Nag-aantay, oh. Diyos ko. Lumaban ka, haring. Lumaban ka, haring araw. Oh shit! Ah! Woo, woo, woo. Ang hirap na, ah. Iing-ihi na ako, ah. Ah, lamig. Why? Bakit? Okay. Sink. Habol tayo. Oh my God. Naiwan na ako. Siguro kung may 23 kilometers, siguro may mga nasa 15 kilometers na lang sila. Ayos lang, tumigil naman na yung ulan na malakas. Nabawasan na rin yung hamog. Enjoyin ko to kahit mag-isa ako. Kahit late. Para masanay ang sarili ko sa ganitong mag-isa. Okay. Nice to be back. Dalawang camera. Baka bukas yung box ko. Okay. "23 kilometers left. 4:17 PM ang estimated time of natin, arrival natin dun sa highest point. Tabingin na ilaw ko. Oh my God, ano bang ginawa ko dito? Ang dami nang tumatabingi sa spike natin.
Yung mga off-road talaga tayo nadadaanan eh. Battery, gasolina, 1, 2, 3, 4, 6 bars. Let's go. Ang taas na. Hindi ako makapagsalita ng maayos dito. Ayan o, tinok na tayo. Okay. Yung pupuntaan natin may kinalaman dyan, Department of Public Works and Highways, Ifugao First District Engineering Office, Tinok, Ifugao. Ayan. Punta na natin. Hanggang ngayon wala akong linaw kung bakit tinawag na highway. Hanggang ngayon wala akong idea kung bakit tinawag na highest point. May merong ibang ibig sabihin yun eh. Kilometers. Tingnan natin yung view. Gano'n tayo kataas. Last 20 kilometers. Oh, mas pumilalim ng kalsada. Delikado to. Butas! Huwag tayo dyan. Grabe, butas yung ilalim ng kalsada oh. Butas. Dito banda. Ayan. Ito, ilalim na tong semento na to, butas. Ganito kalakas ang agos ng tubig dito. Tangay-tangay yung mga bato-bato. Grabe yung alam niyo yung amoy ng simoy ng hangin dito? Malamig na parang amoy amoy dinurog na dahon. Welcome to Tinok. Nasa Tinok na tayo. Okay. Helmet ko, yung foam sa loob kumakatas-katas na. Basang-basa na oh. Lagi kasi ako nakabukas ng ano eh. Isang bagay na realize ko, minsan kasi matikas din talaga ulo eh. Kapag bumabiyahe ng mga ganito kalalayo, dapat naka-clear lens talaga tayo. Kaso nga lang kasi forma kasi. Ngayon kapag gabi itong Geely helmet natin, itong lens na to, iridium lens, kahit na ganyan yan, kahit sa gabi yan, maliwanag yan. Pwede kang bumiyahe na mabilis ka ng takbong 80 to 100. Maliwanag yan, nakikita mo yung ilaw mo. Huwag lang magkaroon ng static itong mga kuryente nito. Ganyan kami mga motovlogger oh. Puro wiring ang loob ng mga helmet namin. Punong-puno ng wire yan sa loob, tsaka microphone. Pahinga lang kami konti, tapos at tuloy tayo sa biyahe. Mag-uusap-usap muna kami kung dun sa taas doon kami magsistay.
ng overnight o babakbakin namin ng gabi hanggang madaling araw going to Pagudpud. Depende, tingnan natin. Pag-uusapan namin. Aberia. Foggy, no? Foggy. Ano ba yung foggy? Maulap na lang, maulap. Ha? Buntot ng foggy. But hanggang ngayon hindi namin alam kung anong magiging decision namin, kung itutuloy namin. Di pa umuinit yung pet ko sa motor. Stop over na naman. Di pa ako nagsasawa sa motor. Stop over na naman tayo. Kailangan titigil. Hindi ko alam kung matutuwa ako na nilalamig ako ngayon dahil basang-basa ako o naghahalo yung buwisit ko sa ulan, tapos natutuwa ka sa magandang view na nakikita mo. Bad trip talagang ulan to, grabe. Pahirap talaga sa buhay. Siguro sa lahat ng Philippine Looper, hindi ko alam kung kami lang ba dumanas ng ganito. Mangilang-ilan pa lang naman, hindi pa naman libo-libo ang Philippine Looper sa Pilipinas. Siguro may mga dumanas din ng mga ibang Philippine Looper na ganito talagang inuulan, no? Hindi ko lang sigurado. Baho. Yung amoy medyas ka na. yung amoy medyas na hinubad ka ng basa. Takting yan. Pero sige na nga, wag na tayo mabad trip. Andyan na yan eh. Yan yung view ko ngayon. Yan. O, tignan nyo na lang yung view natin ngayon. O yan, tignan nyo na lang yung view natin. Para mabawasan yung bad trip natin. Narating natin itong lugar na to ng umuulan-ulan konti. Buti na lang at tumigil na. Medyo nagiging maliwanag na yung kalangitan. Ang balak namin, magstay kami sa taas. Eh parang nakaka 80 kilometers pa lang kami. Magsa-stop over na naman kami. Hindi ko alam. Depende. Pero kung ako tatanungin, gusto kong i-push mamaya na makababa kami. Nandun na tayo sa Kapatagan para bukas. Mula, hindi ko alam kung saan patag, kung sa Nueva ba ulit. Para basta wala na dito sa kabundukan, wala na dito sa malamig na lugar na to. Wala nang twisties at nananawa na ako sa twisties. Hindi na ako natutuwa sa bangkingan. Gusto ko na ng tuwid na daan. Kawawa na yung motor natin. Sobrang i-spike. Kung meron man sigurong brand yun ng motor dito sa Pilipinas na wala pang isang taon na laspag na, eh si Spike yun. Pero okay lang. Na serve talaga ni Spike yung purpose niya as adventure bike. Ganyan talaga gamitin ng ADV. Ang ADV, pinaikling adventure na word. Kaya naging ADV yan. So ibig sabihin, itong bike talaga na to, eh ginagamit talaga to sa mga adventure. So talagang nagagamit ko siya sa purpose niya, na ito talaga yung silbi ng motor na to para sa mga ganito. So hindi ako nagsisisi na ito yung binili namin ni Prisha na motor para sa adventures ni Boy P. More travel, more adventures to come. Hanggat ilalaban natin to si Spike. Talagang ewan ko ha, yung iba kasi mga naka-ADV andinis eh. Pero mas na-appreciate ko yung ADV kapag nakakita ko ng ADV na nasdaan at maduming-madumi. Tuwang-tuwa ako. Kahit mga 4x4 na mga pick-up, kapag nakakita ako ng pick-up na makintab, hindi ako na-amaze eh. Pero pag nakakita ako ng pick-up truck na talagang naliligo ng putik, kaya tuwang-tuwa ako sa ganyan. Kasi nagagamit sa tama yung sasakyan. Serve its purpose. Yun ang talaga purpose eh. Adventure bike, dapat madumi. Dapat talaga madumi. Pick-up truck, Madumi talaga, dapat ilusong mo sa putikan. tama. Tuloy ang biyahe. Pero naalala nyo ba nung paakit pa lang tayo ng kabundukang to?
Yung nakita nating grupo kanina ng mga kalalakihan na naglilinis ng laman loob ng mga hayop. Ano yan, sir? Ha? Baboy? Laman loob ng baboy. Habang kumukonti ang kilometrahe para abutin natin ang checkpoint, ay unti-unting dumadami ang mga tao na nadadaanan ko. By the way, dito sa taas ng bundok, maraming tribo dito. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng tribo? Ang tribo ay isang panlipunang dibisyon ng isang tradisyonal na lipunan na binubuo ng pamilya o komunidad na pinag-uugnay ng panlipunan, pang-ekonomiya, relihiyon, o mga ugnayang dugo o yung tinatawag na iba't ibang angkan na may isang karaniwang kultura o dialekto, karaniwang may kinikilalang pinuno. Habang binabaybay ko itong paakyat ng kabundukan, parami ng parami ang mga tao at ang dami kong nakikita mga pinapatay at nilulutong hayop tulad ng kalabaw, baka at baboy. Ano kaya meron? Ba't may samahan ng mga... Tanungan natin. Sir! Siyempre, bilang bago sa lugar, gusto kong malaman kung anong meron at kung ano ang nangyayari. Sir, tanong ko lang, ba't ang daming pinapata... Bakit ang daming karneng niluluto? May namatay. Ha? May namatay. May namatay. Parang ritual, parang ganon. Kapag may namatay, isang barangay nagluluto ng ganyan. Parang feasting. Sabay-sabay. Okay. Akala ko fiesta. Sorry po. Sige po, salamat ah. Salamat. Okay. Di ba? Pag may namamatay, may ganyan, may celebration. Hindi ko alam kung celebration ba tawag dyan. Lahat ng mga lokal dito, titipon-tipon dun sa lugar. Nahiya naman tuloy ako dun sa tanong nito. Wait lang ha, puputulin ko lang yung panonood ninyo. Sira kasi yung audio ko ng mga oras na to, kaya hindi maliwanag yung pagpapaliwanag ko dito sa nasaksihan ko na pangyayari. Actually, bago sa akin to. Kaya yung curiosity ko talaga sa nakita kong to is nag-uumapaw talaga. Ngayon, gusto ko lang siyang ipaliwanag ng maayos yung nakita ko kasi syempre lahat tayo may kanya-kanya tayong paniniwala, iba't ibang relihiyon, iba't ibang kultura. Ako nagugulat sa mga nakikita ko dito. Pero naalala ko, meron ako napanood na video ni Fearless and Far na meron siyang napuntahan na isang tribo na bakit merong baka sa gitna ng village na maliit. Tinanong niya kung anong ginagawa nung baka na yun dun sa gitna. Yun pala is nagre-ready yung mga tao para sa feasting. Yung ibig sabihin ng feasting is ito yung nagkakaroon ng pagtitipon para kumain. So hindi ko mawari kung kasiyahan bang tawagin. So tinanong niya ngayon kung ano yung ginagawa nung baka na yun sa gitna. Yun pala is alay. Papatayin niyo yung baka na yun kasi meron daw namatay. But their loved one won't be alone in this journey. The spirits of the roosters and pigs are already waiting. Now, all they need is their protection. A herd of special buffalo, bred for a special reason, their life's purpose, to guard against the demons and dangers of the underworld, emitting light in all directions, plowing through the smoke, the fog, the darkness, to Puya, where the soul may finally rest. So pagpasensya niyo na kung hindi ko masyadong alam yung sinasabi ko dito. Kung medyo disrespectful ako dito sa pinagsasabi ko, sana pagpasensyahan niyo ako at isa akong taong taga-syudad na wala masyadong alam sa mga paniniwala ng iba't ibang kultura ng mga tribo dito sa bansa natin. So tuloy tayo, akit na tayo ng highest peak. Oh my God, grabe to. Ang ganda. Grabe. Mga taong nakatira sa mga matataas na lugar. Highlanders.
Wi-Fi ko. Akyatin sagad-sagad oh. 13, 12, 11, 10, 9, 8. About 5, 8, 650 meters. Bira, lamig bro. Grabe ka lumaban. New highest elevation of the Philippine highway system, 2,428.66 meters above the sea level.